3 taon matapos ang karumal-dumal na Maguindanao Massacre, usad pagong pa rin ang kaso laban sa mga akusado. Mahigit 90 ang tinutugis pa rin, samantala mahigit 80 pa lang sa mahigit 100 na aresto ang nabasahan ng sakdal, kabilang na ang 5 miyembro ng pamilya Ampatuan. Ang ikinababahala pa ng ilang kaanak na mga biktima, tila bumabalik daw ulit sa kapangyarihan ang mga sangkot sa krimen. Live mula sa Maynila, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, may clip pero naging madamdamin ang paggunita ng iba't ibang media organizations sa pangunguna ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP sa 3th anibersaryo ng Ampatuan Massacre. Ang kanilang panalangin, sana raw bumilis na ang paggulong ng paglilitis para makamtanan nila ang hinahangad na hustisya. Eksaktong 3 taon nang nakalipas nang gimbali ng buong mundo ng eksenang ito habang nakakonvoy ang grupo sa misis ni Noy Buluan Vice Mayor Esmael Toto Mangodadato para maghain sana ng Certificate of Candidacy ng kanyang mister. Hinarang sila at kalaunay pinagbabaril ng mga tauhan umano ni Governor Andalam Patuan Sr., ama ng makakalaban ni Mangodadato na si Datu Unsay Mayor Andalam Patuan Jr. 58 ang patay, kabilang ang 32 membro ng media. Ibinaon pa ang mga labi, pati na ang ilang sasakyan, gamit ang backhoe sa burol na ito. Kanina, nagtipon-tipon sa Mendiola, Maynila ang ilang grupo kabilang ng ilang media organizations para gunitain ang karumal-dumal na massacre. Mahigit 30 kabawang nagawa sa karton ang ipinarada sa kalsada bilang pag-alala sa mga biktima ng massacre. Panawagan nila ang mabilis na pag-usad sa kaso. Kung ako sa kanila, hindi ko ibubuto ang mga ito dahil nakagawa ito ng karumal-dumal na pamamaslang. Kaba ang kagad sa amin yan dahil kung nandyan na naman sila sa politika ngayon, so makakabangon na naman ang mga Ampatuan. Nababahala rin umano mga kaanak ng massacre victims na tila bumabalik na naman daw sa poder ng kapangyarihan ang mga sangkot sa krimen. Definitely nakakakaba kasi ibig sabihin yung mga in the first place kaya nangyari yung massacre, kaya nangyayari yung mga ganong abuses, dahil meron kayong mga certain warlord clans na pinapabayaan na mag-dominate sa isang lugar kapalit ng mga boto. Culture of impunity that has developed in this country is now spread around the world like a cancer. We see journalists being killed all around the world with impunity. And what we need is a strong signal sent from this country that says impunity is going to end, it's going to die here. That needs to happen with a trial that is visible to all so that everyone can observe what's going on. And the Philippines can lead that change? I think so, because it doesn't get bigger than the massacre that happened 3 years ago. Sa Lawag, Ilocos Norte, nag-aaling naman ng misa ang mga mamamahayag sa St. William's Cathedral. Nagsagawa naman ng maikling programa ang mga mamamahayag sa Balangang Bataan na sinundan ng candle lighting. Sa Bulacan, nakiisa rin ang mga hindi bababa sa 200 estudyante sa isang marcha para gunitain ang malagim na massacre. Nagsama-sama naman ang iba't ibang media organization at NGO sa Lucena City, Quezon para mag-alay ng panalangin para sa mga nasawing biktima. Sa Cotabato City, bukod sa candle lighting, nagpalipad din ng mga itim at puting lobo. Ilang kaanak ng mga biktima ang dumalo naman sa simbolikong funeral march sa General Santos City. Binisita rin nila ang libingan ng 13 nasawi. Sa Davao, inalala ng mga kaanak ang biktimang broadcaster na si Santos Gatchalian Jr. 3 taon matapos ang krimen, tila mailap pa rin ang hustisya. Sa halos 200 akusado sa Maguindanao Massacre, mahigit 70 pa ang tinutugis. Sa mga naaresto, 81 pa lang ang nabasahan ng sakdal, kabilang ang 5 miyembro ng pamilya Ampatuan. Tiniyak naman ng Pangulo na kaisa siya sa hangaring tuluyang mapanagot ang mga sangkot at utak sa massacre. In cases of media killings, for example, we in government are demanding the apprehension of suspects and the filing of charges that stick, resulting in justice for all involved. In other cases of violence involving media, we have taken affirmative and just action. Pangako naman, Jessica, ng mga mamamahayag na narito kanina ay patuloy nilang tututukan ang paglilitis sa mga Ampatuan at patuloy na kakalampagin ang mga kinauukulan para hanapin ang mga natitira pang mga suspect sa karumal-dumal na massacre. Jessica? Rafi, gusto kong tanungin yung mga kaanak ng mga biktima kung paano ba nila nakakayanan itong ganitong distress, anxiety na 3 taon na nakalilipas, ayun nga, ang bagal ng usad ng kaso.
Jessica, bagamat yung ilan sa kanila ay nagsabing nakapag-move on na sila sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, yung iba talaga ay hindi pa dahil nakaka-compound nga dito yung napakabagal na pag-usad ng kaso at meron pang iba raw sa kanila ay nakakaranas ngayon ng mga harassment. May mga tao daw na naghahanap sa kanila sa kanilang mga bahay at ito ay nakakabahala para sa kanila. At ito ay may direct connection daw dito sa nga sinasabi nila na unti-unting pagbangon ng mga patuan sa mga lugar kung saan sila ay malakas pa hanggang ngayon. Kung kaya talaga ito ay nakakabahala sa kanila at nakakadagdag nga doon sa binanggit mo nga na stress dahil nga dito sa hindi pa rin nila pagkakakuha ng hustisya, Jessica. Okay, ulitin lang natin, no? 9 na po pa rin ang hinahanap, hindi pa na-aresto. At doon sa 100 na aresto, mahigit 100, 80 pa lang ang naa-arraign o nababasahan ng sakdal. Tama, Jessica, 196 pa lang yung mga suspect. Sa 196 na mga suspect ay 103 yung arestado at 73 nga yung at large at 81 pa nga lang yung na-arraign at dito sa bilang na ito ay 57 yung accused na nagpetisyon na makapagpiyansa. Bagamat murder yung kanilang kaso ay paniwala nila, mahina yung kanilang kaso kung kaya't nag-file sila ng piyansa. At ito rin isa sa mga nagpapabagal dun sa pag-usad ng kanilang mga kaso, Jessica, dahil kailangan pa na mag-bail hearing dito sa mga kasong ito, Jessica. Okay, napaka-high profile na case ito involving mga media men, napakalaking krimen, pero napakabagal ng usad, no? Tama, Jessica, dahil napakalami daw kasing mga legal technicalities dito katulad na rito. Yung isa sa mga nakasentro dito, yung tinatawag nilang judicial courtesy, halimbawa na rito ay yung kay Zaldi Ampatuan dahil meron pa siyang mga nakabinbin na petisyon sa Court of Appeals at Korte Suprema ay hindi pa siya na-arraign. Ito yung isa sa mga nagpapabagal dito sa kaso, yung tinatawagan nilang judicial courtesy. Kailangan mo nang hintayin ng lower court yung desisyon ng higher court bago sila makausad sa pagdinig ng kaso, Jessica. Maraming salamat, Rafi Tima.